Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa nakasulat sa Biblia. Ano po? Ibinubulgar po natin o ibinubunyag natin yung nakasulat. Para pag meron pong nanood ng video ito, nalilinawan sila. Wala pong religion. Hindi po ako bumabanggit hindi ako nangangaral ng religion na pinopromote ko si ganito, si ganire. Wala po. Kung minsan nakakabanggit ako ng pangalan ng religion, ayon sa istoryang ating tinatalakay at ayon din sa kanilang mga doktrina na napapanood sa social media. Ano po? Kaya walang pamimersonal ito. Ito ay pagdadala ng salita ng Diyos na ayon sa Biblia. Kasi po, kapag ang isang tao po nagdidilim ang kanyang isip sa reliyon na kanyang kinabibilangan, maaari pa kapag nakapanood siya ng aking video, masisilain niya po ang liwanag. Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag. Ayon po sa Hawit. Tignan ko po sandali, ano? Kasi wala po akong ginagamit na anumang kodiko o script o anuman. Kung ano lang yung pinadadala ng Diyos sa isip ko, siyang aking tinatalakay. Pray muna tayo. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa umagang ito, sa ngalan ni Jesus, Amen. Titignan po natin yung isang talata rito sa Biblia. Ito. Poimen Bible. Ito po, no? Oh. Ang Biblia ng mga pastor. Awit 119:105. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong darahanan, liwanag na tumatanglaw. Yan, ano po? Ano daw po ang salita ng Diyos? Liwanag na tumatanglaw. Oh. Kaya yung mga ibang tao po, kung bakit sila nagpapalit ng religion, kasi po, yung kanilang paniwala, kapag nabasa mo ang Biblia, maling-mali sila. Kaya sila lumilipat sa iba. Yung iba naman, kaya lumilipat sa iba, kasi na-corner sila. Dahil wala silang alam sa Biblia, ayun, nagipit sila. Oh. Pero pag bukas ang isip mo, ako po lahat ng sekta ng reliyon, pinanonood ko. Wala po akong pinipili. Bukas ang isip ko. Kaya nalalaman ko po, yung iba bakit sumasali sila sa ganito, yung iba sumasali sa ganito, kasi po, yung iba nalinawan. Yung iba naman nalinawan sa kamalian. Kasi nagipit sila. Kumbaga sa chess, na-checkmate siya. Oh.
Ganon po ang ibig ko sabihin. Ano po? Kaya, nakakatakot po yan, ano? Sa bagay, in the end, mananagot ang mga reliyon na ito. Bakit ko sinabing mananagot sila? Mismo ang Panginoong Yesus may salita eh. Oh. Kaya ako po, wala akong binabago eh. Kung ano yung nakasulat, yan lang ang aking binabasa at yan din ang aking ibinabahagi. O, tignan nyo po. Dito po sa Mateo 15, 14. Ano po nakalagay? Ito. Nakalagay po rito, ano po? Ito. Simulan po natin sa Jis. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawahin ang aking sasabihin. O, kita nyo po? Dapat inuunawa. Yung iba po, nagtuturo, salita na salita. Ikaw naman na nakikinig, hindi mo inuunawa. Lalo na yung nagsasabing, huwag kayong magbasa ng Biblia, ha? Kami lang ang may karapatan ng mga ministro ang magbabasa ng Biblia. O, kita nyo po? Kahit i-deny nila yan. Ngayon na lang nila dinideny yan. Kasi nga, marami na silang nasupalpal sa ganyang estilo nila. Ano sabi pa nila? Huwag kayong makinig sa iba. Bakit? Ako, karanasan ko eh. Yung anak, inalok ko ng Bible study, pumayag. Nung dumating yung tatay, sabi ng anak, ay tama na. Yung pala, nalaman ko, sila pala ay grupo rin ng huwag kayong magbasa ng Biblia. Kasi sabi ng tatay, kaya pinagbabawal sa kanila, mahirap po nawain yan. O, kita nyo po? Kaya pinagbabawalan silang makinig, pinagbabawalan silang magbasa. Nilalabag po nilang batas eh. Okay? Sabi ni Jesus, unawain ninyo. Oh. Dito po sa una, sa Pahayag 1:3. Anong nakalagay? Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Oh. Pagkatapos yung mga tagapagturo nila, kung tawagin ministro, pinagbabawalan sila. Sila lang daw ang may karapatan magbasa ng Biblia. Eh sabi ni Juan, Pahayag 1:3, maliwanag po nakalagay, pinagpala ang bumabasa sa aklat na ito. Biblia po. Oh. Inalis na nila yan. Tinanggal nila. Kaya huwag kayong magbasa. Kami lang ang may karapatan magbasa ng mga ministro. Oh, hindi po ba kalokohan yan? Dahil nabuking na po sila, ngayon, sinasabi, hindi naman namin pinagbabawalan. Hallelujah! Alatang-alata, na-checkmate na po sila. Sila ngayon na checkmate. Dati silang nag-checkmate. Sila ngayon ang na-checkmate. Kung todo deny sila, na hindi raw nila pinagbabawalan ang kanilang mga kahanib. Sabi ko nga po, yung tatay may tungkulin sa kanilang simbahan. Nagulat ako nung dumating yung tatay. Hindi raw maunawahan ng Biblia. Eh bakit pinababasa?
Sila lang daw ang may karapatan magbasa. Wala naman nakalagay kung sino may karapatan magbasa. Ang nakalagay, basahin mo. Kaya lagi ko sinasabi sa aking programang ang pagbubunyag ng katotohanan, lagi po kayong magbasa ng Biblia. Kung hindi kayo makabili, bakit kayo nakakapag-load ng napakalaki? Nakakabili kayo ng cellphone. Biblia, hindi kayo makabili? Eh di mangingi po kayo. Pumunta kayo sa mga ibang denomination na Christian denomination. Mangingi kayo. Bibigyan naman kayo eh. Hindi magazine ang binibigay ha. Eh sila po pinamimigay magazine. Tapos magazine kontra magazine. Magkaiba ang topic. Magkakontra, magkalaban. Magazine sa magazine versus magazine. O, kita nyo po? Hindi kasi lahat nila nahuuto. Kanya lang, yung iba, wala na lang magawa. Para sila nakakahon na hindi pwede lumabas sa kahon. Eh, salamat na lang, merong iba, nakakalabas sa kanilang kahon. Ito po, mapalad ang bumabasa. Hoy! Huwag niyong pagbawalan ng mga taong magbasa ng Biblia. Mga ministro ni Kalapo, ni Satanas. Wala kayong karapatan pagbawalan. Yung mga kahanib. Malaya po tayong magbasa. Hindi ko galit hanap pa tayo ng sitas na pwedeng basahin ng Biblia. Itong mga alagad ni Satanas, nagmamagaling eh. Alam niyo po yung tatay na wag daw basahin? Sinupalpal ko eh. Talagang bawal po silang magbasa. Bakit? Eh bahay na lang niya yan. Lalakaran na lang yung bahay. Ayaw niyang kunin yung Biblia eh. Natatakot siyang umawak ng Biblia. O sige kako. Babasahan kita ng Biblia. Yung Biblia mo. Kasi ayaw niya yung Biblia ko eh. Nahuli siya sa Biblia dala ko eh. Ang gusto niya, Iglesia ni Cristo mababasa. Eh yung dala kong Biblia nakalagay, Iglesia ng Diyos. Oron, nag-react siya. Sabi ko, ganito gawin natin. Kasi sabi niya, mali ang Biblia mo. Kita niyo po, ang sasama pa ng ugali. Hindi ka na pinagbabasa ng Biblia. Pag hindi nila kursunada yung laman ng Biblia, mali ang Biblia mong yan. Sinabi niya po sa akin yan. Mali daw yung Biblia. O sabi ko, kunin mo yung Biblia mo. Yun ang babasahin ko. Doon kita tatalatahan. Lalo siyang takot doon. Bakit? Hallelujah. Umuwi ba siya para kumuha ng Biblia? Hindi. Ang sagot niya sa akin, doon daw ako magpunta sa kanilang templo. Ba't ako pupunta ron? Kukuyogin? Sabi ko, magdala ka ng ministro dito sa lugar kung saan tayo nag-uusap. Wala. Hanggang ngayon, taon na binilang. Ngayon, pag nagkikita kami, binabati-bati na lang ako. Wala supalpal eh. Yan, ganyan na. Marami na po ako pinaiya ang mga ganyang klaseng tao. Ano po? Hindi naman sa pagmamayang. Biyaya ng Diyos naman po yan. Ito pa po. Sa Lumang Tipan. Sabi po rito, Josue 1:10. Josue 1:8. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan
Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. O kita nyo po, sa lumang tipan inuutusan ng Diyos. Yung mga tao magbasa sila ng kanilang mga aklat. Yun na itungkol sa Diyos, hindi naman kung ano-ano aklat. O. Kaya sabi ni Juan, mapalad yung bumabasa. E sukat ba naman tanggalin nila yon? E di lumalabas sila na nga mapalad. Yung kanilang mga kasamaan na umanib sa kanila simbahan, hindi mapalad. E kinokontrol mo eh. Ayaw mong pabasahin ng Biblia. Dahil nagkabol-bol ng kaiyan nila. Ano sinabi nila? Ay, hindi naman po namin sila pinagbabawalan. Kalokohan. Maglulubid pa ng kasinungalingan ng mga kampon ni Satanas? Oh. Kaya tandaan mo, kaibigan, i-share mo sa iba ito. Lalo na yung mga pupunta sila simbahan, walang dalang Biblia, ang dala pamaypay. Ang suhot, miniskirt. Yung kanilang mga kadalagahan para makahagit ng mga lalaki. Kapag na-in-love yung lalaki, sigurado pasok sa kanilang reliyon. Sabi ko nga, nasasalubong ko sila eh. Ba't mo nasasabi yon? Laman din ako ng kalsada eh. Kasi nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos in public places. Nakikita ko sila. Akala mo hindi makabasag. Hallelujah. Pero ang aral naman, aral ng demonyo. Utos ng Diyos, basahin ng Biblia, utos sila, huwag kayong magbasa. Sabi ni Pablo, makinig kayo, Roma 10:17. Ang pananampalataya, basahin ko na nga po. 10:17 ng Roma. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ano pa sinasabi ng mga alagad ni Satanas? Huwag kayong makinig sa iba. Kita nyo po. Control na control talaga ang isip nila. Huwag kayong makinig sa iba. Nakalagay sabi ni Pablo, yung pananampalataya na didevelop yan, nabubuo yan sa pamamagitan ng pakikinig. Gusto nila sa kanila lang makinig sa aral ng demonyo. Huwag kayong magbasa. Pahayag 1:3. Pinagpala ang bumabasa. Kita mo na. Tinanggalan na po nila ng karapatan ng tao, ng kalayaan magbasa ng Biblia. Mga demonyo talaga. Ang galing nilang tawag dito, hypnotize yung mga tao. Kaya makita mo sila, hindi sila nagbibitbit ng Biblia. Pag nakikipagkwentuhan, andala, babasahin, magazine. Sinong gumawa ng magazine? Di sila rin, yung ministro nila. Kanino utak yun? Natural sa ministro nila. Utak ba ng Diyos yun? Kung ang basahin mo ang Biblia, salita ng Diyos yan. Kaya ayaw nilang pagbasahin. Kaya binabasa sa harap ng tao, magazine. Ayan, nakangiti ako. Hindi po ako galit. Purihin ang Panginoon.
O, tuloy natin yung kay Jesus. Chapter 15. Kasi po, may dumarating sa isip ko eh. Kapag dumarating, hindi ko na pinatatagal. Antimano hinahanap ko. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, yan ang ipahayag mo. Oh. Walang labis, walang kulang, walang kwaderno, walang outline, walang kopya-kopya. Oh. Dito natin sa chapter 15 ng Mateo. Anong sabi? Yes, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. 11. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ulitin ko, ano po? Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanyang paningin ng Diyos. Yung lumalabas ang nagpaparumi sa harapan ng Diyos, hindi yung pumapasok. Sabi ng ministro, huwag kang magbasa ng Biblia. Lagot ka, ministro. Sabi ni Juan, pinagpala ang bumabasa. Inalis mo yon. Tinanggal mo. Oh. Yun ang nagpaparumi sa inyong mga ministro ni Satanas. Yun lumalabas sa bibig ninyo. Oh. Kita nyo po? Ano sabi ng Panginoong Yesus? Unaway ng sasabihin ko. Inunawa natin. Inunawa ko. Oh. Meron pa. Sa 12. Pagkatapos lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi nyo ba ninyo alam na nasasaktan ang mga Pariseo at sinabi ninyo? 13. Sumagot siya. Si Jesus ang sumasagot dito. Sa tanong ng kanyang mga alagad, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. O kita nyo? Yung mga alipores niya Satanas, hindi ang Diyos ang nagtanim sa kanila, kundi si Satanas. Sukat mo bang pinababasa ng Diyos ang Biblia? Sasabihin nila, bawal kayong magbasa, kaming mga ministro ang may karapatan magbasa. O, bubunutin sila ng Diyos. 14. Ayan ninyo sila. Sila'y mga bulag na tagahakay ng mga bulag. At kapag bulag ang umahakay sa kapwa bulag, pareho silang mauulog sa hukay. Bakit po kapwa bulag? Natural, hindi mo pinababasa yung taho ng Biblia. Anong lagay niya? Di bulag siya sa spiritual kalagayan. Yung tinatanim mo sa kanya, yung dinodoktrina mo sa kanya, gawa nyo lang yan eh. Kayo ang umisip ng tanong, kayo rin ang sumisip ng sagot. Gawa nyo ang inyong mga doktrina. Hindi sa Diyos yan, kundi sa tao. Ayon sa inyong magazine. Na yung reliyon ninyo, na yung founder ninyo, yung lahat ng inyong doktrina, ayon sa inyong magazine, ay lahat ng galing sa Kanya.
Ayon sa kanilang babasahing magasin, kung sino ang nagtayo, siyang nagmamayari ng kanyang itinayo. Di natural, kung siyang nagtayo, siyang nagmamayari, siya rin ang nagpapatupad ng batas. Ano yung batas? Yung doktrina na ginawa niya. Hindi po ango sa Biblia. Ango do sa founder ng kanilang reliyon. Alam niyo po, ako, magbuhat nung matuto po ako sa salita ng Diyos. Araw-araw, pag may lakad ako, may kasama ako, may dala akong Biblia. Kumisan malihit, manipis, kumisan makapal. Sinisigurado ko lang na lagi akong may dalang Biblia. Bakit po? Kapag meron ako napuntahan na lugar, binabaginan ko po sila ng Word of God hanggat hindi ko pa po oras. Sinishare ko po yung salita ng Diyos at marami namang natutuwa. Maraming natutuwa. Kung minsan may mga gwardiya po, pinagbabawalan ako. Sabi nga ng mga tao, kasi demonyo ang gwardiya na yan eh. Kita nyo po, tinatawag siyang demonyo. Di siya makakibo eh. Isipin nyo, di naman ako ng gugulo, nagbabahagi lang ako ng salita ng Diyos. Oh. Minsan, isang university pong pinuntahan ko. Yung mga nag-i-enroll, kasi isa rin po ako magpapa-enroll doon sa anak ko. Habang wala pa, sinishare ko ang Word of God doon sa mga nanay. Nilapitan ako ng gwardiya, bawal daw yun sa kanila, doon sa eskwela. Sabi ko, habang nagpapahinga yung mga magulang ka ako para wag naman mainip, sinisiran ko lang sila ng Word of God. Sabi pa ng gwardiya, bawal po. Sabi ng presidente ng eskwela. Sabi ko, didalhin mo ako sa presidente ng eskwela nyo, ako makikiusap sa kanya. O dinala ba ako sa eskwela, yung presidente ng eskwela? Hindi po. Pinagbawalan na lang po ako. O kita nyo po. Ako wala po akong kinatatakutan kahit na sino eh. Bakit? Isa lang kinatatakutan ko ang Diyos eh. Sabi ni Jesus, matakot ka sa Diyos. Yan po. Wala akong kinatatakutan kundi ang Panginoon Diyos. Amen? Kaya yung mga, balik tayo. Sabi ni Jesus, ayahan nyo sila, bulag na tagahakay ng kapwa bulag. Yung kapwa niya bulag, yung mga tao wala pong alam talaga sa Biblia. Imbis na pagliwanagin mo po sila sa salita ng Diyos sa Biblia, pinipilipit po nilang pilit ang salita ng Diyos. Sukat mo bang sasabihin nila, may mababasa ka ba na tunay na Diyos si Jesus? Yan lang. Yan ang pambirada nila. Pagkatapos meron silang sisita, babasahin chapter and verse. Ito po babasahin ko yung pambirada nila. Ang tanong nila, ito po, babasahin ko. At saka natin isusunod yung tanong nila. Ito po 17:3 ng 1. Paborito po nila ito. Kumbaga sa pagkain, masarap na pagkain para sa kanila. 17:3 ng 1. At ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na isang tunay na Diyos. Kama. At si Jesucristo na iyong isinugo. Yan po nakalagay. Kaya lagi nilang tinatanong, kaya natatrap ang tao eh. Si Jesus ba tunay na Diyos? Yan ang tanong nila kasi meron nang nakalagay, Diyos ay tunay na Diyos. Ngayon, sige nga, patunayan mo kung si Jesus ay tunay na Diyos.
Akala mo, galing nila eh. Pag sa akin sila napunta, balandra sila. Ayun, kahapon nangaral ako sa palengke ng Pritil. Yung ministro, wala yan. Walang alam yan. Walang dalang aral yan. Naririnig niya, hindi siya makakibo eh. Minsan, nagmamayabang eh. Ang alam lang nito kako magpasiklab, magyabang. Nung isang araw kako tinambakan ko siya. Bandarong kako, bumibili kasi ng galunggong si Kulokoy. Si Ministrong Kulokoy. Tinambakan ko siya. Alang salit, wala. Tapos sasabihin nila, si Jesus ba tunay na Diyos? Di basahin natin. Dito wala tayong binabago. Ako pa, kung ano yung nakasulat, yan, okay yan. Ito po, dito sa unang 1:5. Tignan natin sa una. Ang bawat sumampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Unang 1:5. Punta tayo sa 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Kaya sabi ni Jesus kanina, unawain ninyo, sinasabi ko. Di po ba? Yung sa Mateo 15:10. Sabi ni Jesus, unawain ninyo ang sinasabi ko. Ang sabi ni Juan, sa 20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Yan. Upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo nasa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo, period. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O kita nyo po? Sino daw po ang anak ng Diyos? Ayon kay Juan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O kita nyo po. Dinasagot na yung tanong ng mga demonyo, ng mga ministro. Doon sa 1:17-3. Kaya paborito po nila yan. Yan kasi ang kanilang pang-checkmate. Pag wala kang alam sa Biblia, natural ma-checkmate ka. Kasi, ang gagawin lang ng mga demonyong ministro, sige nga, magbasa ka ng Biblia. Ganun pang, bakit yung miyembro, yung kahanib, pinagbabawalan nyo, pero yung kanyang gusto nyong i-checkmate, pinagbabasa ninyo? Tama po ba yun, kaibigan, na nanonood ng video ito? Yung kahanib, kagaya mong umanib sa inyong iglesia, ni Satanas, di naman kay Kristo yan eh, sa Diablo, pinagbabawalan yung bumasa kasi nga mahirap unawahin. Pero bakit kapag yung gusto nyong ma-checkmate, o sige nga, basahin mo na si Jesus ay tunay na Diyos. Pag wala kang alam sa Biblia, natural ma-checkmate ka. Kasi,
Pag sinabi mong si Jesus ay tunay na Diyos, wala ka naman mabasang katibayan, natural, mapapahiya ka sa bandang huli. Oh, hindi ba? Mapapahiya ka hanggang sa sumanghayon ka na lang sa kanila. Oh, bandang huli, alika, dodoktrinahan kita ng 20, di ko alam kung 27, 29 doktrina. Ang itatanim sa utak mo. Ang isa sa doktrina, hindi kailanman naging Diyos si Jesus, kundi tao, tagapamagitan. Kaya kapag mayroon na nakahabilo ito, kasi mayroon akong karanasan, malapit sa kanilang templo, Nanay, kako, naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos? Ang sagot niya, naniniwala ko na si Jesus ay tao na tagapamagitan. Kita niyo po? Sagot ko, hindi po. Ang tanong ko sa iyo, nanay, naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos? Ang sagot na naman niya huli, hindi ako naniniwala. Naniniwala ako na si Jesus ay taong tagapamagitan. O kita nyo, hindi talaga naniniwalang Diyos si Jesus. Pero sa Biblia po, merong nakalagay. Tunay na Diyos si Jesus. Tapos, kukwestiyonan po nila yung nakasulat na yan. Nakasulat na, kinukwestiyon pa nila. Ibig sabihin, mas magaling pa sila sa sumulat noon sa laman ng Biblia, kaya samantalang kailan lang sila naging tao. Siyempre, kung wala kang alam, kaya nga lagi ko sinasabi, magbasa po kayo ng Biblia. Bumili kayo. Humingi kayo. Oh. Pero naman, kung meron ka cellphone maganda, nakakapag-load ka, nakakabayad ka ng internet, hindi ka makabili ng Biblia. O sige, meron naman Biblia kayo sa internet Libre ang load. I-upload mo. Ako, yung cellphone ko po, meron 3 Biblia yan. Isang English Tagalog, parang King James Version. Meron akong NIV. Meron din po akong Tagalog. Dumigay po. Kumain po ako ng orange Dinigay ko. Masarap po kasi. Vitamin C. Tuloy tayo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, mahuhulog sila sa hukay. Itong mga ministro ni Satanas, gusto din nilang gamitin din ito. Mateo 15:14. At pinatutungkulan nila yan, yung mga kalaban nila sa reliyon. Yung binabanatan nila. Madalas ang banata nila, simbahang Katoliko. Ako po, walang personalan. Pagbubulgar lang ako. Yung napapanood ko sa kanila, sa social media, yun lang po ang alam ko. Kasi sa kanila haral yun. At siya rin po ang aking binabahagi. At saka yung karanasan ko. Kita nyo po? Kaya, kaibigan, kapag tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, bibigyan kanya ng unawa. Sabi ni Juan. Doon sa Mateo 15:10, unawain ninyo. Pagdating sa sulat ni Juan, pag tinanggap mo na si Jesus na nagpapaunawa sa iyo. Maliwanag ulitin natin. Asarap basahin Unang 1:5, ito, magnifying glass. 20. At nalalaman nating naparito na. Kailan daw yung naparito na? Nang ipinanganak ni Maria si Jesus.
yung Kristo isinugo ng Diyos sa lupa. Yung sinabi ni sa Lucas 1:35 ni Angel kay Maria. Tingnan natin ano. Ito, title po nito, ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Sa Lucas, simulan po natin sa 26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel, o yung si Gabriel po pala, ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang ngalan Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, o hindi pa po nakasal. Alam niyo po yung ibang sige na nga, sabihin ko na. Susuriano. So kung ba naman sabihin niya hindi raw nakasal si Jose kay Maria? Sabi niya wala kang mababasa na si Maria at saka si Jose kinasal. Sabi po ni Yumahong Ingkong Eliseo Soriano ng MCGI. Hindi raw kinasal. Ito nakalagay oh. Isa pang ano yun eh. Ewan ko. Nagmamarong-marunong pero ay, hallelujah. Hindi na ako ngumusga. Kayo pa ngumusga. Kahapon po napanood ko yung sa kanya reels. Alam niyo yung MCG kahit patay na po si Eli Soriano. Yung mga previous niya pong mga recorded, ginagawa po nilang reels. Ang problema, nahuhulog siya eh. Ito, basahin ko ah. Ito. Oh, dito po sa 27, isang dalaga na ngalay Maria. Siya nakatakda ng ikasal kay Jose. So, ibig sabihin, nakasal po sila. Hindi po kasi sila kinasal kasi kakasangkapanin siya ng Diyos para ipagbuntis ang anak ng Diyos. Ito namang si Ingkong Soriano, masyadong madulas ang dila. Hindi raw ikinasal. Kalokohan. Wala magagawa, patay na eh. Ang kinamatay niya, COVID-19, ang sabi ng kanyang membro, peke ang balitang yan. Kasi yung mga doktor, nalalagyan. Natatawa po ako kay Mang Poy. Mang Poy ang tawag doon. Kailan lang, nung gabi. Kaya, sabi ng ni Sister Bay, wag mo na debatiin niya, wala na mga... Tuloy ko na lang po. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. 28. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. 29. Naguluhan si Maria na sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng garong pagbati. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, si Gabriel po, huwag kang matakot, Maria, sapagkat magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. 31. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Yung Kristo na inutusan ng Diyos na bumaba para iligtas tayo, ang pangalan niya, Jesus. Ano pa? Meron na naman mga ministro ni Satanas sa sinasabi nila. Nagsimula lang daw ang Kristo nang ipinanganak ni Maria.
Isa pang doktrina nilang bulok. Ito. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang 23, maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Hindi magwawakas ang pagiging hari ni Jesus. Mismo ang Diyos ang nagsabi sa Hebreo na yung paghahari ng kanyang anak walang katapusan. Yun ang sinabi ni Anghel Gabriel na sinugo ng Diyos kay Maria. Basahin ko po. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang nagsasalita ang Diyos, ang iyong trono, O Diyos, ang tinutukoy si anak, si Jesus, ay Diyos, magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. O, kita nyo po? Wala pong hanggan ang paghahari niya na may katarungan. Siyempre, hari siya. Ano po? Tandaan nyo po yan. Si Jesus, pinanganak ni Maria. Kaya ang tawag po sa kanya, Jesus. Sabi ni Anghel Gabriel, ang pangalan niya itatawag, Jesus. Ibig sabihin ng Jesus ay, tingnan po natin dito sa ang salita ng Diyos sa talahan sa likod. Ano po, meron ako nakita kanina dito. Tingnan ko lang po ulit, ano. Ito. So, yung nabuong anak sa tiyan ni Maria, espiritu po yun. Kaya espiritu po siya yung Kristo sa langit. Nang bumaba, siya po tinatawag nilang Jesus na laman sa angkan ni David. Meron po akong nakita rito. Ito po, talahan ng mga salitang kailangan ipaliwanag. Ayan o. Sa page 307. Meron po nakalagay dito. Ito. Kristo. Ito ay salitang Grego. At ang Hebreo nito ay Mesiyas. Kita nyo po. Ang ibig sabihin ay pinili o inirang. Siya po ang inirang ng Diyos bilang tagapagligtas, Mesiya. Sa literal, pinahiran. Anointed one. Pinahiran. Meron naman po sa Pilipinas, si Kibuloy, appointed son of God. Yung sa kanya appointed. Siya nag-appoint sa kanya sarili. Para malapit-lapit dito, ano? Anointed one. Pinahiran. Siya naman, appointed. Wala tayong magawa. Isa pang kampo ni Satanas, kaibigan ni Duterte sa Davao. Close friends sila. Ngayon, wala na kayong mapapanood kasi nga, sinyugi na siya ng mga social media. Kaya kinakantsawan siya. Ba't hindi mo napigilan ng Facebook?
ang YouTube. Kung ikaw yung appointed son. Pinairan. Close parenthesis, ano po? Yung close parenthesis sa literal, pinairan. Tinawag si Jesus na Kristo dahil siyang pinili ng Diyos na maging tagapagligtas at Panginoon na mag-ahari. Yan. Dinaliwanagan po kayo kung anong ibig sabihin ng Kristo. Hindi ko na po elaborate pa yan. Nakasulat na eh. Kaya tagapagligtas po ang Panginoong Yesus. Pag tinanggap mo siya, kaibigan, maunawahan mo ang salita ng Diyos. Gaya na sinabi sa unang 1:5-20, binigyan tayo ng pagkahunawa ni Yesus. Ay, tuloy ko pala. Kasi naputol. Kasi dumating na, sabi ni Juan. So, kailan dumating? Nung ipinanganak ni Maria. Oh, Merry Christmas po sa inyo, ha? Kayo may Pasko. Merry Christmas! Yung mga sa demonyo, walang Christmas yon. Yung mga ministro nagbabawal na magbasa, walang Christmas. Kaya sabi ng Katoliko, ang tatakaw, nakikipamiesta, nakikipamasko. Ang lakas lumamon, sabi. Sabi ng mga Katoliko yun, ha? Siguro nakita. Wala raw Pasko, pero nakikipamasko. Ang lakas daw lumamon. Wala pang piyesta, nakikipamiesta. Ang lakas na lumamon. Yung mga ministro, yung grupo ng ministro nagbabawal magbasa ng Biblia, sila po yun. Still, nabanggit ko naman si Soriano na hindi raw ikinasal. Wala kang mapabasang ikinasal si Maria Jose. Nakalagay po bago sila ikasal. Di natural na ikasal sila after ng mga anak siya. Hindi ba isa ring mga yan, kampo ni Satanas? Wala rin Pasko sa kanila. Pero, nakikipamasko. Tumatanggap na regalo pag Pasko. Sabi ko nga doon sa isang empleyado, sige nga, kung walang Pasko sa inyo, huwag kang tatanggap ng Christmas bonus, ha? Kaya may Christmas bonus kasi may Pasko. Sige, patunayan mo, ha? Wala. Isa ring ay, ewan ko. Tuloy na lang natin. Nasa na ba tayo? Unang 1:5-20. Itong mga tulok na ito. Kampo ni Satanas. Unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Yun po yung binasa natin kay Maria, no? At binigyan niya tayo ng pagkahunawa, pangunawa, upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, kita niyo po. Kaibigan, in Christ alone. Wala nang iba. Hindi kasali si Maria dyan. Hindi kasali yung mga pangalan ng mga santo-santa na ginawa ng Katoliko, ng mga pari-papa, na kinanonay sila para maging santo. Halimbawa, si Kalunsod. Huwag po kayong maniwala dyan. Hindi naman Diyos si Kalunsod Lahat ng ginawang santo, hindi po Diyos yan, tao yan. Pati yung mga santo papang namatay ka, ginawan. Hallelujah. Ito namang kababayan nating Katoliko, dinadasalan. Naloko na. Isa pang pangahas itong simbahang ito hindi po ba? Si Kristo lang. Ba't kailangan kasama pa sila Kalunsod, sila Maria? Kung sino-sino na santo tinatawag nyo. Kaya magbasa po kayo ng Biblia. Gawa 4:12 po yan.
Si Jesus po ang tagapagligtas na binigay ng Diyos dito sa lupa sa atin kasi makasalanan tayo. Ang Kristo sa langit na pinanganak ni Maria, hayong kay San Gabriel, hindi ako. Ang itatawag mo sa kanya, Jesus, siya ang anak ng kataas-taasan Diyos. Salita ni Gabriel po yun, binasa ko lang, ano? Hindi po ako si Gabriel. Ako po si kaibigan. Kapag tinanggap mo si Jesus, bibigyan ka niya ng pangunawa. Pero kung tatanggapin mo si Jesus pagkatapos, ibang Jesus ang ginagawa mo. Kaya nga yung mga yan, naturingan malalaki sila simbahan, wala rin. Kunwari, Kristo-Kristo sila. Baka Kristo sa sabong ang ibig nila sabihin, hindi yung tunay na Kristo sa langit. Ano po? Kaya ingat po kayo. Hindi po lahat ng reliyon mabuti. Lagi ko sinasabi, kung ang reliyon nagtuturo ng tama, mabuti yan. Pero kung ganyan naman ang ginagawa nila, ay mali po yun. Nagbabasa lang po ako, no? Sabi nga ni Soriano nung araw, huwag kayo gigit sa nangasusulat. Hallelujah. Meron daw pitang Diyos. Espiritu ang Diyos, may pit ba? Oh, sabi niya, siya mismo, huwag gigit sa nangasusulat. Pagkatapos sasabihin niya, may pit ang Diyos. Saan mo naman mababasa yun? Isa rin demonyo yun eh. Ay, kampo ni Satanas. Ang mga demonyo palang tawag doon. The demons. Hallelujah. Kaibigan, i-share mo naman ang video ito. Ano? Malay mo. Pag na-share mo sa iba, malay mo, nasa nagdidilim sila ng kaisipan. Yung mga ministro po, yun po ang tatag ni Yumao Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Ano? Kayong mga datindahan, kay Soriano, kayong mga Iglesia ni Cristo, kay Felix Manalo, kay Kibuloy, wala pong personalan. Nagbabasa lang ako ng Biblia. At yung napanood ko sa inyong mga programa sa social media, siya lang din ang aking binabanggit. O ngayon, ayaw niyo mabatikos, di ba kayo magpalabas na sa social media? Manahimik na lang kayo. Eh wala eh. Salamat po, Panginoon Diyos, sa paglilinaw ng tamang aral. Salamat po, pinadadalan mo po ako ng message na aking sasabihin. Kaya kahit wala po akong footnote o kuderno o anuman, ikaw po ang nag-guide sa akin, Panginoon Diyos. Patuloy mo po akong kasangkapanin sa pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, yung nanonood ng video ito. Nawa, kung sila man po ay nagdidilim ang isipan, yung pagliwanagin po sila. Kung sila man po ay dumaranas ng kahirapan, ng kabigatan sa buhay, yung paghahanin po ang buhay nila. Kung may mga iba't ibang sakit, karamdaman, yung pagalingin po sila, O Diyos. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, i-share mo naman sa iba. Kayo naman na-sharean po, i-share nyo po sa iba rin. Ano po? God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong Ang Pagbubunyag ng Katotohanan o Salita ng Diyos
ayon sa Biblia.